Okay, good morning everyone. My name is Sir Ken and today nagbabalik tayo para sa episode 2 ng subject natin for game development. So last time na-discuss natin about dun sa overview or basic functions ng Unity Hub, ng Unity Editor, and kung saan tayo pwede kumuha ng mga assets sa Asset Store. Okay, so today I'll be introducing a foundational topic for creating games using Unity Engine. Magfo-focus tayo sa tatlong core ideas, methods or functions, parameters, and method overloading. So lahat ng ito magagamit nyo sa pagka-develop nyo ng project games ninyo. Okay? So magpro-provide ako ng simple explanations and demonstrations ng each concept na yon para maintindihan ninyo kung paano sila i-implement sa mga laro ninyo. Okay? So first topic, what is methods or function? So a method or function is a block of code designed to perform a specific task. So sila yung mga block of codes natin na ginagamit natin para makapag-perform tayo ng specific task. So sa Unity, methods can help us organize our codes, reduce repetition, and make our game logic more manageable. Okay? So for example, create tayo ng isang 2D object. Dito muna tayo, triangle. Ayan. Okay. Then next, punta tayo dito sa ating project view. Mag-add tayo ng folder. Lagay natin is scripting folders. Or folder, sabihin lang natin. Then next, create tayo ulit. Create. Then scripting. And then on the behavior. Pangalan na lang natin na yan is sample script. Okay. So dito, double click natin. Mapupunta tayo ngayon dito sa ating script editor. So ang gamit ko is Visual Studio Code. So first, naglagay tayo ng isang method. Ang ilagay natin dyan, void grid player. Ayan. Sasample natin. And then, curly brackets. Then debug. Log. Welcome to the game. Ayan. Then sa natin, dito sa start natin, i-call natin ngayon yung method ng grid player. Okay, so paano natin gagawin yan? Call lang natin siya dito, grid player. Ayan. Nakasunod ba? So ano nga ba itong function na to? This is a method that prints a message. Okay. And then dito naman, i-call niya yung method na ginawa natin, which is the grid player. So yan, save natin. Then balik tayo sa Unity Editor. Okay. So reloading domain. Hintayin natin matapos mag-reload. Ayan. So makikita ninyo dito kung ano yung ginawa natin. So ngayon, paano natin siya i-call? Paano natin siya gagamitin? Bago tayo mag-press ng play, kailangan itong script na to is naka-insert dito sa ating 2D 2D object. Okay? So paano yan? Pwedeng add component or pwedeng i-drag natin itong script papunta dito. Yan. So kung makikita nyo dito, naka-load na yung script natin. Okay?
Ngayon, i-o-observe natin kung paano gagana yung script na ginawa natin, which is ito. So, observe natin dito sa console. So, i-press natin yung play. So, makikita ninyo dito yung ginawa nating script, na-call siya ng console. Okay? So, yung pinaka-main key point nito is ino-organize niya yung script natin or yung code natin. It also allows us to reuse the same codes or same method multiple times, and then they also make your game logic easier to read and debug. Okay? So nakakasunod tayo sa functions or methods. Okay? So sa topic 2 naman tayo sa may parameters. So ano nga ba si parameter? So si parameter is a value that you pass into a method to make it flexible. So parameters also allow the same method to perform actions based on different inputs. Okay? So mag-example tayo. Script, itong sample script natin, double click ulit natin. Ayan, mapupunta tayo sa script editor natin. Ngayon, maglalagay tayo ng parameter. Okay? So it can be integer, float, or string. So gamit muna tayo ng string. So dito, lagay natin string player name. Yan. Okay? So ilagay natin dito with parameters. So yung tinatawag nating parameters is itong player name. Okay, lagi yung tatandaan, yung parameters natin, pwede maging number yan, pwede maging pangalan, or any data, or any data type. Okay? Example, integers, string, ano pa ba? Float, yung mga yan. Okay? So, paano natin gagamitin ito sa player name? So, i-edit natin to. Welcome to the game. Then, space, plus, then i-call natin itong parameter na to, player name. Ayan. Then, plus, ayan. So, ang mangyayari dito, dapat, ang may lalabas na message is, welcome to the game, then, sasabihin niya yung player name. Ngayon, saan kukuha si method na to ng mga player names? Okay, dito sa start natin. So, maglagay tayo ng siguro tatlong pangalan. AG, yan. Create player, Vince, then create player, Mark Anthony, kamera lang. Anthony, ganyan. Okay. So, dapat, itong mga player na to, player names na to, i-call niya dito sa isang method natin. Okay? So, save. Then, balik tayo sa editor natin. Yan, compiling ulit. Hintayin natin matapos. Reloading domain. Okay? So, kung napapansin nyo dito, na na i-save na yung ginawa nating another script or inedit nating script. Okay? So, magiging trabaho na ito, dapat itong mga player names na ito, i-call dito sa method na to kasi ginamitan natin sila ng parameters. Okay? So, i-call na natin ngayon.
Yan, nakalagay naman na yung script natin dyan. So, tignan natin sa console ngayon. Press play. Ayan. So, kung nakikita nyo dito, kinol na ni console yung ginawa nating script and kinol ni method yung ginamit nating or ginawa nating parameters, yung mga pangalan nila. Okay? So, ano nga ba yung key points dito? So, parameters can make methods dynamic and flexible. So, pwede nyo silang magamit yung methods na yon for different scenarios. Kahit anong scenario pa lang or kahit anong scenario pa yan, as long as ginamitan mo ng parameters, pwede mo silang magamit sa kahit anong method. Okay? So, you can pass multiple parameters kung kinakailangan like integers, sinabi ko na nga, integers, float, string, etc. and etc. Okay? So, yun yung sa parameter natin. Nakakasunod? Okay. Okay. Dako naman tayo ngayon sa pangatlong core idea. So, si method overloading. So, ano nga ba si method overloading? Ang method overloading, ibig sabihin nun is creating multiple methods with the same name but using different parameters. So, magkre-create ka ng multiple methods using the same name. Pwede nating doblehin yung greet player na yan. But using different parameters. Okay? So, si Unity na ang magde-determine kung anong method ang ma-execute based on the arguments na pre-provide natin. So, for example, punta ulit tayo dito sa script natin. Yan. So, ayan. Create tayo ng another method. Greet player. Pero dito, wala muna tayong ilalagay. So, debug.log. Welcome to the game. Okay? Um, teka. Ayan. Okay. The next. So, meron na tayong may parameter. So, ito na yung unang parameter natin. And then next. So, may player name tayo dito. Yan, may player name na tayo. Next naman, gawa tayo ng another method. Ang ilalagay naman natin ngayon is string player name, then integer, tingnan lang natin level or level. Yan. Next, sensya na. Yan. Next naman, ang gagawin natin is debug. Call natin yung method na yan using different parameters. Log, then player name plus yan. Anong sasabihin natin? Reach the level, then yan, then plus level, yung parameter ng level, itong parameter na to, then yan, yan. Okay? So, dapat i-call niya ngayon is dadagdag tayo ng isa dito. Greet player na bakante.
Then, another one, grid player na ang gagawin dyan is or mag-edit na lang tayo ng isang player name dito. Halimbawa si Vince. So string, alam niyo naman kung paano mag-call ng string, dapat may quotation marks and then sa integer kahit wala na. Ayan. So this one, then ito, sabihin na lang natin 20 or 3. Okay? So dito, kikita ninyo dapat itong mga to makakall nitong method na to na may level, and then ito dapat ang magko-call dito is itong method na to na walang level, which is si player name lang yung meron sa kanya. And then dito, ayan, dapat ito lang yung makokall niya, wala siyang makokall na parameters kasi nga wala tayong nilagay. Okay? So let's save that. Then balik tayo sa ating editor. Ayan. So compiling. Ayan. So na-update na yung ating script. Ngayon, i-check natin sa console kung gumagana ba o hindi. Okay. So let's ayan, reloading. So kung mapapansin niyo, kung pupunta tayo dito sa console, ayan. So na-call niya yung unang parameter natin, which ay unang method natin, which is the grid player. Ayan, welcome to the game. Then next, our next method, grid player na may isang parameter which is the string name. Ang i-call nyo lang dyan is dapat yung dito sa grid player sa start natin is yung walang level since player name lang siya. So tama, si AG. And then next, so grid player string player name int level, then debug. Ayan. So dito dapat makakall niya yung pangalan ni Vince and level 5 and then yung pangalan din ni Mark Anthony which and then reach the level 3. Okay? So tingnan natin, Vince level 5 sa console, Vince level 5, reach the level 5. Ayan. So dito kung makikita ninyo, nakakall niya yung same method but using different parameters. Okay? Overloading increases the flexibility of your code or your script without changing the method na ginamit natin. So, hindi natin pinalitan yung method na grid player, pero sa console natin, nakikita ninyo, different parameters yung nako-call niya, which makes the code or the script flexible. So, it also makes your code cleaner and easier to maintain. And lastly, very useful ito sa mga game development which uses the same action that have multiple forms. Okay? So nakakasunod. So ngayon, sa araw na to, natutunan natin is yung si method or functions. Method or functions help us organize and reuse code. Parameters makes methods flexible and dynamic. And then method overloading allows the same method name to handle different outputs. So ito yung mga fundamental concepts in game development sa Unity. And kapag na-master nyo na sila, making game scripts will be much more efficient and manageable. Okay? So maraming salamat sa inyong attention and I hope this lesson gives you a strong foundation for programming in Unity Engine. And then practicing nyo ito and see you on the next episode sa part 3. So see you guys and thank you.